Oh, makikita niyo diyan si Kong Tebes, para siyang si ano? Para siyang si Gardo Versosa. So ayan, kanina mga bossing, nag-live na naman siya, nag-upload na naman siya ng video. Ay Diyos me. Medyo yung kanyang video na naman yung kanyang dila na naman hasang-hasa. Apakatalas. Sigurado ako, pag napanood na naman ni Mayora Digamo, sigurado ako baka ma-inlove na naman sa iyon, Congressman Tebes. Alam mo naman na binabantayan niya, binababoy mo daw yung batas. Anong binababoy yung batas? Hindi naman siya sa Congress naggaganyan. Hindi naman siya sa loob ng korte naggaganyan. Andiyan naman siya sa kanyang bahay. Pina-follow mo kasi Mayora, kaya pag may napapanood ka, gigil na gigil ka eh. Ikaw naman kasi Kong Tebes, siya naman ang mahirap sa'yo. Oy, thank you very much Boss Putragis, at sa iyong pagpapamember. Oy, grabe sa kalam member. Solid na solid, bagamat natalo, bagamat talunan ka. Dahil pumusta ka sa mali, parang yun, pag-ibig lang yan. Umibig ka sa mali, ayun, malaki talaga talo mo. So ayan makikita mo, sabi nga ni Jeffrey Carrasco, parang nakahiga sa taol, grabe naman. Okay lang yan, parang lang naman eh. Diba? Kaya naman tinakpan niya naman actually yung dibdib niya. Kasi baka may mga bumakat dyan ng mga munggo. Hindi mapigilan ni Mayora yung kanyang sarili. Syempre, alam nyo na, si Kong Tebes, kita mo matipuno. Kasi nung si Tebes, nung nagbudots-budots, sabi ko sa iyo, parang nalaglag yung spaghetti strap ni Mayora. Sabi ni Dave Tibon, binababoy. Sino mas mukhaan sa kanilang baboy? Grabe naman. Grabe naman body shaming. Wala naman body shaming. Buti nga tinatakpan-takpan niya na eh. Nagtataka lang ako, bakit kasi magsusuot siya ng ganun, nakalabas yung kaluluwa, tapos magtatakip siya? Bakit hindi ka na lang magsuot ng damit na nakatago yung mga cellulites mo? Hindi ba? Bakit kaya? Tapos magtatabing-tabing na gano'n. Ano yun? Para magmukha kang magmukha kang madre. Grabe naman to si Shea Bautista Channel. Wag naman ganyan. Di mapigilan ni Mayor ang Bogli. Hindi naman siguro. Kayo naman. Sobra naman kayo. Marami naman daw, yan. Sabi ni Pastor Laping. Dami naman daw juwa yan. Nung nagbudot si Kong, parang may narinig si Mayor ang naglalato-lato. Ay, talaga? Oo, dahil uso yung lato nung habang kumikembot-kembot na ganun si Congressman Tebes, parang yung mga lato-lato niya, parang nagtitik-tak-tik-tak yung lato-lato. Di ba? Para magmukhang Maria Clara daw, kailangan magtabing-tabing na ganun. Maginaw, alam mo na ngang maginaw dyan naglabas ka pa ng kilikili. Oy, Toto Labis, mabuhay, God bless din sa'yo Kaya ngayon, ito, si Congressman Tebes, naku, sigurado ako, si Abalos, si Remulla, tsaka yan si Digamo, sigurado ko, nangingisay na naman ngayon yung bumubula na ng mga bibig ng mga yun. Kasi galit na galit sila sa media Sabi nila, talagang mga media kayo, mga kayo, parang binababoy na nga yung batas natin. Sinasayaw-sayawan na nga lang kami. Dami namin paninira sa kanya, pero sikat na sikat pa rin siya. Mas lalo pa nga sumikat. Sinisisi niya na naman ngayon yung media. Sabi ko nga wag niyong sisihin yung media kung sumikat si Tebes. Sisihin ninyo yung mga kaipalan ninyo. Kasi kung hindi sana kayo nag-ipal-ipal, di sana, di ba, hindi sumikat si Tebes. Gaano katotoo na umurong yung abogado ni Danny Villanueva? Mamaya pag-uusapan natin yan. Paano ka ba naman hindi uurong? Nireklamo ka sa Integrated Bar of the Philippines.
Mantakin mo, Department of Justice nagreklamo sa iyo sa IBP. Na yung IBP ano 'yon, nasa sakop 'yun ng Supreme Court. O kasi pag nagreklamo sa IBP, pwede ka madisbar. Pag nadisbar ka, yung pinaghirapan mong pag-aabugasya, pwedeng mawala sa iyo. Isip-isip siguro niya, it's not worth it. So, nag-resign na daw siya. Nag-resign na siya na abogado nung 5, gawa ng ang dami-dami daw niyang death threat. Kaya nga sabi ko, tingnan nyo abogado to ng mga suspect. Sino ba ang galit? Mamaya, pag-usapan natin yan. Huwag muna tayo dyan. Dito muna tayo kay Tevez. Dito muna tayo kay Tevez. So ayan, sinisisi nila sa media, kung hindi ba naman sila mga syunga-syunga, nilabas nila lahat ng mga baho nila. Ngayon, yung simpatya, imbis na nasa kanila nung una, unti-unti nagsi-shift papunta kay Tevez. At sa dami ng ini-expose ni Tevez na mga kapalpakan nila, nare-realize na ng tao na, uy, teka, mukhang totoo nga. May kasi ganito yan. Kasalanan din ng media, sa totoo lang, kasi hindi naman hina-highlight ng media yung mga pagkakamali ng investigasyon. Ngayon, mamaya, meron akong isang topic patungkol sa mas malaki na ang tiwala ng mga tao sa social media kaysa sa traditional media. Mamaya, bibigyan natin ng mahabang time yan. Okay, so eto na, mga bossing. Pakinggan natin yung walang katakot-takot na pahayag ni Congressman Arnie Tevez patungkol doon sa mga patutsada ni Abalos na, teka, pinag-uusapan pa ba yan? Sabi ko nga sa'yo, siguro ngayon si Remulla tuwan-tuwa. Kasi nga, sabi siguro niya kay Abalos, uy, ikaw naman. Ako na lang nang ako'y nandito, dalawa tayo dati. Iniwanan mo ko, ikaw naman, magpa-interview ka din. Oy, masyado ka naman playing safe. Ikaw nagsimula nito. Tapos ngayon, ako ginugulpi ng mga vlogger kaya yan, si Abalos nagsalita, konti lang sinabi niya. Puro sablay pa according kay Congressman Tevez. Kaya pakinggan ninyo itong napakatinding pang-asar na naman nito ni Congressman Tevez. Sabi nga, if you cannot beat them, get even. Kasi nakikita mo, ang ginagawa kasi nila kay Kong Tevez, sinisiraan nila si Kong Tevez saan? Sa social media at saka sa traditional media. Kaya ngayon, si Congressman Tevez, gamit yung kanyang platform, binabalik niya lang sa kanila yung mga statements nila. Tapos, mapipikon sila. Ayan na. So, ito na. I-play na natin. Pasok, Congressman Tevez. Ilabas mo ang partida to, nakahiga pa to Pag ito nakatayo, yari na. Dismayado si Interior Secretary Binhor Abalos sa tinuran ng kampo ni Negros Oriental Congressman Arnie Tevez matapos na hindi nito siputin ang unang araw ng pagdinig ng DOJ hinggil sa murder complaints laban sa kongresista. Abalos, ang pinagsasabi mo, hindi kami sumipot sa preliminary investigation. Hindi ka ba nag-research or bopols ka lang talaga? Paano pupunta yung tao wala? Naman. Grabe ka naman magsalita, Congressman Tevez, sa Secretary of Interior and Local Government natin. Bobo at hindi nagre-research. Wag naman ganun, sir. Konting respeto naman. Konting respeto naman para sabihan mong hindi nagre-research yung yung ating interior. Siyempre busy siya. Hindi siya makapag-statement kasi ang dami niyang sinisirang mga ahensya ng gobyerno. Busy siya sa pagsira sa PNP. Tapos busy pa siya sa ibang mga bagay. Sa barangay elections pa, palapit na palapit, gusto niya pa ipa-drug test lahat. Lahat ipapadrug test, pero sila ayaw naman nila magpa-drug test. Kaya sana maintindihan mo, Kong Tevez, kung busy si Abalos, di siya nakakapag-research. At medyo ob-ob, sabi mo nga. Para naman sampina. Ay naku, paano kayo naluklok dyan sa posisyon nyo? Ewan ko sa inyo.
Abalos, ano sabi mo? Lalabas ang katotohanan? Alam mo, ang pinaka-katotohanan na dapat nyong ilabas, yung hinihingi kong case number. Di ba? Sabi nyo, malakas ang kaso nyo laban sa akin sa Digamo case. Ano nga yung case number? Kasi ang problema, ang dapat kasing sinabi ni Abalos, malakas ang ebidensya laban sa'yo. Kasi ang sinabi niya, malakas ang kaso namin. Wala pa namang sinasampang kaso. Kaya ngayon, si Abalos ay si Remulla, sino ba yan pa? Na pugante na daw to. Walang hiya, nag-iimbestiga pa lang kayo, may suspect na kayo, meron na kayong tawag dito na nasintensya ang kagad. Diba? Kung walang case number, di walang kaso. Katotohanan. Sige, labas po yung case number. Dahil kung walang case number, di sinungaling ka. Case number. Wala pa po ako na sumasagot. Abalos naman kasi, magbibitaw ka ng salitang ganyan, hindi mo naman kayang panindigan. Sinasabi na nga nito, sasabihin, pinag-uusapan pa ba yan? Hindi yun. Sagutin nyo kasi si Congressman Tevez. Asan daw yung case number? Wala pa. Kung wala pa, mag-sorry ka kay Tevez. Kasi lakas-lakas ng loob ninyo magsabi, malakas ang kaso, wala pa ang kaso. Hindi ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kaya kung wala talagang case, sabihin mo na. Congressman Tevez, sorry, I was referring to evidence, not case. Di sana, tapos na yung problema. Kaya lang, kahit mali kayo, dahil nga napakatataas ng tingin ninyo sa sarili ninyo, hindi nyo kayang humingi ng tawad sa pagkakamali ninyo. Bumababa kayo dyan sa high horses nyo kasi minsan sa sobrang taas ng mga inuupuan nyo, masyadong feeling nyo para na kayong mga hari. Isa pa, sabi nyo, nagawa nyo na lahat. Kung nagawa nyo na lahat, naimbestigahan nyo na ba lahat ng anggulo? Di ba? Kung hindi nyo pa naimbestigahan lahat ng anggulo, hindi nyo pa nagawa ang lahat. Saan yung katotohanan doon sa mga dinodrawing mo, di ba? Yung may mga nakamas na tao, nilagyan nyo ng mga pangalan. Paano nyo nakilala yung mga tao na nakamas? Saan yung katotohanan doon? Sabay ngayon, mga nag-recant pa. Saan yung katotohanan doon? Actually, yan yung ating laging sinasabi. Visual aid niya ni Abalos. Pinresinta niya yan sa media ang haba ng press con na yun. Ilang oras yung press con na yun. Kasama lahat, Secretary of Justice, NBI, Department of National Defense, si Galvez nandun, AFP Chief, PNP Chief. Si Marcos na lang ang kulang. Tapos pinakita nila doon yung video na may mga guhit. Ito si ganito. Ito si ganyan. Tapos ito si ganito. Nandoon yun, dinrawing pa ni Abalos yun. Ngayon, pagkatapos niyang i-drawing, proud na proud siya. Ipinakita niya pa yun sa Senate. Ipinakita niya pa yun sa Senate. Tapos anong nangyari? Nag-recant. Paano na ngayon yung drawing mo, Abalos? Yun ang sagutin mo. Ano nang mangyayari doon sa drawing mo kung yung mga pinagdodrawing mo doon tumanggi na sila na totoo yung ipinakita mo ron? Sinong sinungaling, Abalos? Ikaw o yung mga kriminal? Yan ang lagi-lagi kasi natin tatandaan. Bago nyo kasi ilabas yung mga ganyang klaseng masiselang impormasyon, lalo na ebidensya sa inyong kasong binubuo para maisampa sa korte, wag kasi kayong masyadong politiko na gusto nyo na araw-araw yung mga mukha ninyo, kung pwede lang, gawin ng banner face o banner mascot ng mga news network. Yung mga mukha nyo, gusto nyo araw-araw kayo nagsasalita dyan, paulit-ulit lang naman yung sinasabi nyo, wala namang pagbabago. Araw-araw interview, araw-araw press con. Pucha yan, matindi. Sa umaga, ikaw. Sa tanghali, si Abalos. Sa gabi, si Digamo. Araw-araw kayo nagpapakilala sa tao. Kunyari, masipag kayo. Kunyari, panig kayo sa katotohanan. Mantakin mo, nakakahiya yan, ha? Buong whole of the nation approach.
whole of the government approach tapos biglang palpak. Tapos hanggang ngayon wala pang kaso after 3 months. Ganun ba talaga kabagal ang gobyerno? Ayun sinasabi natin, nakakahiya kasi siguro sinabi na nung ni Remulla, uy, Abalos, ikaw gumawa ng drawing tapos ngayon tatay-tahimik ka. Huwag ka tahimik, magsalita ka rin. Ako na lang na ako nagsasalita, mukhang ako lang na may personal eh. Total, dalawa naman tayo. Dapat, pati ikaw, lumantad at magsalita-salita rin. Wag lang ako. Kasi makikita mo eh. Pag tinatanong siya, nung tinanong si Abalos patungkol kay Tevez, para siyang nag-allergy. Para siyang biglang nangate. Biglang uminit ang ulo niya. Tapos nagdrama na siya kagad. Na isa lang ang masasabi ko, Tevez. Isa lang ang masasabi ko. Dito sa ginagawa natin na to, lalabas kung sino ang may kasalanan dito. Wala. Ayun na. Nung ano niya na yun, biglang walk out na. Ayan sinasabi ko. Ang galing-galing nyo nun kapag kayo nagpapa-interview, ang haba-haba, oras-oras. Pero ngayon, kapag kayo na yung tinatanong, binabatikos, para kayong nagtatae. And we will make sure that justice will be done here, Mr. Tevez. Isa pa, Abalos. Bakit ako na agad pinagbibintangan mo? Di ba hindi nyo pa nga na-iimbestigan lahat ang anggulo? Sabay ngayon, nakapuntirya na kayo sa akin. Ako na kaagad yung suspect nyo. Bakit nakaturo na kayo sa akin? Mali yun eh. Di ba? Kanina lang may isang balita, sabi ng NBI na dapat tingnan lahat ng anggulo. Sa inyo, wala pang investigasyon or hindi man kumpleto, ako na kaagad. You are so fixed on me already. That's wrong. Mali. At the end of the day, the arbiter will be the people. Ano sabi mo, Abalos? At the end of the day, the arbiter will be the people. Ano yan? Trial by publicity? Sinabi natin kagabi. Tingnan mo, ganito talaga si Abalos eh. Mantakin mo in a television interview, sinabi niya na at the end of the day, the arbiter are the Filipino. No. Kasi ito ang problema sa iyo, Abalos. Masyado mong iniisip yung 2025. Masyado mong iniisip yung pagkandidato mo sa 2025 o sa 2028. Kaya ngayon, gusto mo magpapogi sa tao. So, ang sinasabi niya is, ang arbiter daw ay ang mga mamamayan. Hindi. Korte po ang maglilitis niyan, hindi taong bayan. So, binigyan mo lang ng katotohanan yung unang-una pang sinasabi nila Tevez na trial by publicity ito, moro-moro ito. Kasi nga, sinisira nyo lang si Tevez sa tao para magmukhang yung case build-up ninyo magmukhang tama. Para yung inyong pag-aakusa kay Tevez ay magmukhang credible, sisirain nyo yung pagkatao niya at ano yung mga issue na ilalabas nyo. May mga barel, merong mga ganito, sugalan, may mga drugs, meron daw mga... Alam mo kung drugs, Abalos, ang drugs nasa inyo sa pulis. Nasa inyo sa pulis yung drugs. Huwag nyo nang isumbong sa bintang sa ibang tao. Nasa bakuran nyo lang yan eh. Diba? Ang naghuhusga ng kaso ay korte. Diba? Hindi taong bayan. So, ewan ko kung anong batas ang sinusunod nyo. Basta sa akin, ang alam ko, sa batas, korte ang naghuhusga ng kaso. Sa ngayon, sa lagay nga ngayon, kahit sa trial by publicity, halos hindi na naniniwala yung tao sa inyo eh. Dahil nung una pa lang, nanghusga na kayo kaagad na wala pang investigasyon. Ngayon, nakikita na natin at ng karamihan, bumabaliktad na yung hangin. Na-obvious na yung mga script nyo na hindi tama. Puro panghusga, walang investigasyon at walang mga pruweba. Ay, naku. Gumawa na kayo ng sine. Baka umasenso pa kayo sa movie industry. Sabay, meron pang isa, boss. Alam nyo, ingatan nyo yung itsura nyo sa camera, boss. Sobrang obvious na yung pagkangiwi ng mukha nyo. Di na maganatinan, masyado. Grabe. Hindi naman nakangiwi yan. Gigil na gigil lang talaga siya sa'yo. Tsaka yan yung mga panahon na nagdadrama siya. Tevez. Ito lang ang masasabi ko sa'yo. Sumuko ka na. Kilala mo kung sino ka. Kilala mo kung sino ka.
Sumuko ka na. Hindi naman ngiwi yan. Tebes, ikaw naman. Pero alam nyo, si Tebes, congressman yan. Si Tebes, sabi ko sa inyo, yung intel niyan, ibang klase. Lahat halos nung intel report na ipinapasa sa kanya, nagkakatotoo. So ang masasabi ko, bakit sinasabi ni Kong Tebes na ngiwi, na pulburon, na medyo tuspok? Ganyan ang tawag nila eh. Ganyan ang tawag ng mga streets lang dun sa mga taong wala namang candy, nguya ng nguya. Ano yun eh? Sign kasi talaga yun ng mannerism yun na subconscious nung mga tuspok. Ang tuspok po, tuspok ang slang term sa mga sunog. Sunog, ganyan, sabog. Oo, tuspok. So, bakit sinasabi ni sinasabi ni Tebes na tuspok at mahilig magpulburon itong mga itong mga kalaban niya ngayon? Kasi sa totoo lang, sabi ko, Janice, hindi to tungkol sa iyo. Huwag ka nang umepal, Janice, kasi hindi ikaw ang pinapatutsadahan ni Tebes dito. O, pinapatutsadahan ni Tebes dito yung dalawang yung dalawang boyfriend niya, na si Abalos at saka si Remulla. Kaya huwag ka na munang umepal ha, kasi masyado kang maepal. Pabayaan mo na muna sa kanila yung away. Kung sino yung unang, halimbawa, magsuntukan yung tatlo na yan, tapos mahimatay silang tatlo. O doon ka magpa-press con, sigurado sa'yo nakatutok lahat ng camera niyan. O kaya, makikita mo, consistent si Remulla na puro mali. Si Tebes, lahat ng kanyang mga iniisip, lahat ng kanyang mga statements, majority nagkakatotoo. So sinasabi nito ni Tebes na ngiwi. Bakit? Ba't gumingiwi? Baka naman mannerism lang yan. Oh, parang yung kapitbahay namin, may mannerism yun. Na sa tuwing pupunta siya sa mall, may ibinubol siya sang gamit. Oo, sabi ko nga sa kanya, uy, puri, okay ah. May lahi kayo ah. May lahi kayo ah. Sabi niya, may lahing Bombay? Hindi, may lahi kayo magnanakaw. So, ang sinasabi ko dito, si Tebes ay congressman. Merong budget ang opisina niyan at meron ding intelligence sa budget yan. May makakilala yan sa intelligence community. So kung sinasabi niya itong mga ngiwi-ngiwi, pulbura-pulbura, tandaan ninyo si Boying Remulla, 2 beses na yan naakusahan na merong di umanong sabi ni Bantag noon, kilalang kilala daw sa kanila, mahilig talaga suminghot yan. O tapos biglang pagkatapos ng issue na yun, yung anak naman niya nahuli din. O so kung makikita mo yung consistency, at saka halos lahat ng mga iniisip nga nito ni Tebes nagkakatotoo. Ano yun? Yung isa, yung sinabi niya na yung sa dugo. Na pwedeng ipahid yan. Sinabi niya na yun nung una. Ayun, nagkatotoo. Nagkaroon nga ng dugo. Tapos yung unang mga sinabi niya na ire-raid yung bahay niya, granada, tataniman. Nagkatotoo, merong kasong 2019 na binuhay para lang magkaroon ng search warrant. Ayun, ang dami nakitang baril sa bahay niya. Sabi ko kasi hindi naman tanga siguro si Tebes na na meron na akong intel report na i-raid yung bahay ko tapos yung mga baril ko. Yung mga baril ko hindi ko pa itatago. Ngayon, ang sinabi natin sa mga live natin noong nakaraan, apakatanga naman ito ni Tebes. Kung hindi mo kayang ilabas yung mga baril mo dahil natatakot kang mahuli, di ibaon mo na lang sa lupa para walang makita yung mga pulis. O kita mo, mga ilang araw lang, biglang may nahukay sila. Ang matindi, yung nahukay nila, may mga kasama pang mga ID tsaka diploma. Tinan nyo ngayon. Mga bossing, tinan nyo ngayon, nasan si Fritz Diaz? Asan si Fritz? Di ba tahimik? Kahit yung Facebook niya, pag binisita mo, wala. Yung Facebook niya, wala siyang live ngayon. Tahimik. Alam nyo kung bakit? Pucha, alam niya sa sarili niya na pinahamak niya yung sarili niya sa Senate eh. Mantakin mo, harap-harapan sa harap ni Senator Bato, under oath, sinabi niya tumatanggap siya ng Ferrari na regalo.
Kaya alam ninyo, ito lang ang masasabi ko sa inyo ha. Yung mga mahilig ditong nagsasabi na, ba't hindi ka kasi umuwi? Para tapos na yung kaso. Umuwi ka na para masagot mo yung kaso. Wala pa nga kaso. At saka hindi nga siya uuwi. Sinasabi niya na nga yan, hindi siya uuwi. Hindi nga siya uuwi. Una sa lahat, di ba, pinapaliwanag ko sa inyo. Kaya po nadamay si Tevez sa kaso na yan. Kasi merong nahuling mga gunmen na yung iba nahuli, yung iba sumuko. At itinuro siyang mastermind. Nung itinuro siyang mastermind, naging part na siya nung kaso na to. Ibig sabihin, wala pong siyentipikong makakapagpapatunay na si Tevez ay nandoon sa crime scene. So hindi siya sangkot. Ngayon, ang naging sangkot lang si Tevez ay dahil nagsumbong, gumawa ng statement, yung 10 na siya ang nag-uutos sa kanila. Kaya kinasuhan din si Tevez. May una na pong kinaso doon sa 10 na murders, multiple murder and frustrated homicide at mga physical injury serious. Meron na pong sinamparon sa 10. At yun po yung mga tungkol doon sa dugo-dugo. Tungkol sa yun po ay pagpapatunay ng presensya nung 10 o nung ilan doon sa 10 doon sa crime scene. Therefore, nandoon sila. So yung mga ebidensya na yun ay para sa kanila. Now, ano ang kaso ni Tevez? Wala pa. Kasi nga, una sa lahat, nagkakaso siya dahil doon sa mga recanted evidence nung 10. Kung nung una pa lang, hindi na sinabi nung 10 si Tevez, wala silang may kakasos kay Tevez. Kasi nga, walang hard evidence na makakapagpatunay na si Tevez ang mastermind. Bukod dun sa mga statement na nirecant na nga nung 10. So mga bossing, bakit pauuwiin nyo si Tevez? Sabi nga niya, matagal niya nang sinasagot. Bakit siya hindi umuuwi? Hindi niya ipagpapalit yung buhay niya sa kung ano lang. Dahil alam niya, ayon sa kanyang intel, tatrabahuhin talaga siya. Kita mo naman, nung sinabi ni Remulla na siya'y uuwi nung nakaraan. Hindi ba? O takbuhan lahat doon ng mga pulis, pati yung Bureau of Immigration. Mantakin mo sa sobrang galing ng intelligence ni Tevez, yung internal na chat ng Bureau of Immigration na kapag dumating si Tevez, babasyuhin nila na hindi naman part ng trabaho nila. Nalaman ni Tevez yun at sinabi, yung Bureau of Immigration, kinonfirm nila yung conversation pero pinabulaanan nila yung part na huhulihin nila si Tevez. Ang sabi nila, pagdating ni Tevez, i-inform lang daw nila yung authorities, i-hold lang daw nila si Tevez. So ibig sabihin, lahat ng mga intel reports na nakakarating kay Tevez, accurate. Accurate yun mga bossing. Kaya nga, kapag may sinasabi siyang polboron, ngiwi-ngiwi, yung mga mukha nyo, tuspok na, dahil nga consistent si Tevez sa mga sinasabi niya na nagkakatotoo, baka totoo nga ito. Hindi natin sinasabing totoo. Again lagi natin sinasabi. Hindi naman natin sinasabi na not guilty si Tevez. Hindi naman natin sinasabi na mabait si Tevez. Ang reputasyon nga ni Tevez sa probinsya nila, siga-siga talaga. Hindi naman natin binabago. Hindi naman natin sinabi na si Tevez santo. Na si Tevez pag nakita ni tawag dito ni Pope sino ba to yung santo papa natin? Si Pope Francis, pag nakita siya ni Pope Francis, mahihiya si Pope Francis sa sobrang bait niya. Hindi naman natin sinasabing ganun. Ang sinasabi lang natin, imbestigahan niyan ng tama, lahat ng anggulo silipin. Di bali, sabi nga ni Tevez, okay lang naman na maging suspect ako, so long as nakita nila, napag-aralan nila lahat. Kasi hanggat hindi nila yan pinag-aaralan lahat, lugi naman ako dyan. Hindi pa man natatapos yung investigasyon, nagsisimula pa lang, meron na kagad silang prime suspect. Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba? Hindi rin naman natin sinasabi na
Itong mga namatay dyan, pinagtatawanan na natin, inaaway-away na. Hindi po. Ang totoo po niyan, gusto nga natin na mabigyan sila ng hustisya. Gusto natin na ako hindi ako maniniwala na mahuhuli mo yung pumatay ng isang tao lang yung suspect mo. Lagi nating sinasabi sa ibang bansa, kapag ka may namatay tapos hindi alam kung sino yung pumatay sa kanya, antimano yun, lahat ng pinakamalalapit doon sa tao, yun yung unang iniimbestigahan. Hanggat hindi nyo or walang patunay na si Mayora Digamo, si Diaz, 10 ng kanilang mga ng mga kasamahan sa bahay, kung wala kayong may papakitang proof na sila'y inimbestigahan nyo thoroughly, maniwala kayo sa hindi. Mahirap paniwalaan na si Teves talaga yung gumawa niyan. Bakit? Ibig sabihin nga, hindi nyo chinek yung ibang mga taong pwedeng may gawing masama din kay O hindi ba, nung una si Henry Teves, sinasabi nyo demonyo. Sabi nyo nga mas demonyo pa si Henry Teves kaysa dito kay Arnie. Sabi nyo dahil nauna si Henry na congressman, so mas mahaba yung sungay ni Henry. Di ba yung sinasabi nyo? Na si Teves ang kanyang tagagalaw, si Henry yung taga-kumpas. Yun ang sinasabi nyo nun, di ba? O anong ginawa ni Henry? Binuksan yung kanilang binuksan yung kanyang bangko. O nung binuksan niya yung kanyang bangko, yung nag-akusa si Diaz doon kay Pastor Nalam. Sinabi niya yumaman yan. O sabi ni Pastor Nalam, kung gusto mo maglabasan tayo ng bangko. O anong sabi ni Diaz nung sinabi ni Nalam yun? Ay, parang si Henry Teves lang So sabi ko nga sa inyo, sa pamilya Digamo, meron kang gawin na pabor sa kanila o hindi, masama sa kanila. Kasi nga, ganito ang gusto nila mangyari. Sa nakikita ko nasa politika sila. Tinik sa lalamunan nila yung mga Teves. Kaya gusto nila yung mga Teves mawala sa landas nila. Kasi gusto nilang makakuha yung kapangyarihan dyan. Kapag nakuha nila yung kapangyarihan dyan, di happy-happy na sila. Napapabalita din naman, meron silang mga hindi magagandang mga negosyo dyan Hindi ba? May mga lumabas din namang mga hindi magagandang balita sa kanila tungkol sa kanila O sinasabi ni Diaz nun, galit siya sa sugal galit siya sa sugal, pero Diyos mio, nagsasabong siya. Tapos sinabi niya na naman yun sa kanyang live stream na kasi probinsya po kami ng mga sabongero. So magbigay kayo sa akin ng mga taga-gobyerno dito na hindi nagsasabong. Lahat siya nagsasabong. So ang sinasabi niya is nagsasabong siya at para sa kanya legal yun. Dahil probinsya nila. So ibig sabihin ba, sir, kung ikaw ay taga Danau, di ba sa Danau, sa Cebu, dyan daw yung gawaan ng mga baril. So kung ikaw taga Danau, kailangan may baril ka. Kahit walang lisensya, kailangan may baril ka na sa Danau kasi pagawaan kayo ng baril. O kung halimbawa, mayroong pabrika ng shabu dyan sa lugar ninyo. So okay lang maging addict ka kasi yun ang produkto ninyo. Pagka mali, yun ang sinasabi natin. Ito ang masama, ito ang nakakatakot. Ang nakakatakot, kasi kapag ka ikaw, alam mong mali, ginawa mo pa din, okay lang yun Ibig sabihin, kriminal ka talaga. Pero kapag ka, ang nakakatakot is, hindi mo alam na mali. Ang nakakatakot, pinaka nakakatakot sa lahat, ay yung may ginagawa kang masama, pero hindi mo alam na masama yung ginagawa mo, yung ignorante ka, yung tanga ka, hindi mo alam na tanga ka. Ang masaklap nito, mayor ka pa ng probinsya. Kaya ngayon, doon sa mga nangbabash dito sa topic na to, tama ba yun? Yung ikaw ay mayor ng probinsya, tapos tumatanggap ka ng regalong sasakyan na sobrang mahal. Sa tingin mo, ayon sa batas, bawal na bawal yun. So ngayon, ang idadahilan mo, hindi kasi matalik kaming magkaibigan yan Sa tingin ba ninyo, tama yun?
Ayan o, si Boblax, so sabi niya taga Danau. Sa Danau, sa Cebu, di ba? Diyan ang gawaan ng mga paltek. Diyan ang gawaan ng 1, 2, 3. Yung kaya 1, 2, 3 kasi sabi nila 3 kalabit bago pumutok. By the way magaganda na yung mga gawa ng Danau ng mga baril. But anyways, yan nga, kung taga Danau ka, ikaw ba Boblax, may baril ka? Porket taga Danau ka, pwede ka nang magdala ng baril basta-basta. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Patanggol kayo ng tanggol sa kanila dahil namatayan sila. So sa inyo masama yung nangyari dun sa mga namatayan. So kung halimbawa walang kasalanan si Tebes, tapos pinagbibintangan nila, tapos nakulong si Tebes dahil nga sa pagbibintang nila, nakulong si Tebes pero hindi talaga siyang pumatay, masaya kayo nun? Okay lang ba sa inyo yun? Di ba mali din yun? Yun yung gusto nating patunayan dito. Yun ang gusto nating patunayan na pare-parehas kayong mga biktima dito. Biktima yung mga digamo sa pagkamatay ng mga mahal nila sa buhay. Biktima rin si Tebes nung politika. Dahil nga wala pang mga ebidensya, nagsisimula pa lang yung kaso, sa kanya na kagad itinuturo. Bawal, maski friend. Totoo yan, si Losang Sutil. If you remember, nagkaroon ng issue si PRRD. Kasi binigyan siya ni Pastor Apollo Quiboloy ng sasakyan. Nung mayor pa siya ng Davao. Alam niyo naman, sobrang yaman talaga ni Pastor Quiboloy. Tapos si Pastor Quiboloy, alam niyo naman, wala namang illegal na aktibidad diyan. Anak ng Diyos 'yan eh. So ibig sabihin yung pera niya ni Quiboloy galing lahat sa Abuloy. Kaya nga Quiboloy, Abuloy, ganun. Galing yun lahat sa bigay. Binigyan niya si Duterte ng sasakyan. Naging issue yan. Sinilip pa yan. Ano na yung binigay sa kanyang sasakyan? Nissan Safari. Lumang-luma na. Ito, mantakin mo. Ferrari, worth 20 plus million. Tapos okay lang sa inyo. Bawal magsugal ang mga taga-gobyerno. Tama, merong isang sekretary ng gobyerno nung panahon ni Pinoy. Nakaupo lang sa may slot machine, pumindot lang ng isang beses. Nakuha na ng CCTV si Bak. Bawal kasi yun. Ano lang yun isang sekretary lang yun. Hindi pa mayor. Sabi nga ni Nelly Domingo, pag bawal, bawal. Pag hindi pwede, hindi pwede. Ngayon, magagalit kayo. Bakit ba pinagtatanggol nyo si Tebes? Hindi natin pinagtatanggol. Sinisilip natin yung mga maling ginagawa ng otoridad dito sa kaso na to. Hindi natin pinagtatanggol si Tebes. Pero kung halimbawa man, ipagtanggol namin si Tebes, may na ba siya? Kasi ito, naniniwala tayo mga bossing na ang tao ay inosente hanggat hindi siya napapatunayang may kasalanan beyond reasonable doubt ng korte, hindi ng tao, Abalos, ng korte. So kapag si Tebes napatunayan na ng korte na may kasalanan, matibay ang ebidensya sa kanya, alam nga naman ipagtanggol pa natin siya, syempre pipilitin na natin siyang umuwi talaga. Isa na tayo sa mga magre-request na umuwi, magpakita ka na. Kasi ang ebidensya ay malakas laban sa iyo at ikaw talagang mastermind yan. Pero hanggat wala pa, malaya tayo pare-parehas kung sino yung pipiliin natin o sino yung kakampihan natin dito sa kaso na to. Kampihan nyo sila digamo, okay lang. So long as yung mga argumento nyo, mas okay kaysa sa argumento namin. Kasi maaring hindi nyo gusto si Tebes, pero paano nga kung wala naman talaga siyang kasalanan? Hindi ba? Ganun lang yan mga bossing. So dyan na tatapusin ni Arnie, pero gaganon muna siya, ipapakita natin. Doon ang halata at hindi siya magandang example para sa isang opisyal. Hindi talaga maganda. Hindi dapat tularan. Ngiwing yung itsura nyo. Talaga, look at your face in the camera or in the mirror. Sobrang ngiwi. Ang pangit tingnan. Okay, thank you. Dismayado sa interior. Palakpakan. Palakpakan mga bossing. So ayan, yung bagong statement /
pangungutya ni Congressman Arnie Teves sa kay Abalos. Kasi, so ngayon, sabi ko nga si Abalos naman. Kasi nga hindi masyadong nagsalita na si Boying. So ngayon si Abalos naman.